Kami nagbabalik po dito sa Kaitan in Action with PA. Case to face pa rin po. Narito po ang nagrereklamo, si Jean. At narito naman po ang kanyang ina, ang nirereklamo, si Nanay Ofelia. Jean, Nanay Ofelia, unang welcome at napakahirap po pag personal at pamilya yung problema na sa publiko pag-usapan. So with your permission, pag-usapan natin ang inyong problema. Parang nung ni-interview kayo, nakita ko talagang umaagos ang luha nyo eh. One part is pag sinasabi nyong mahal nyo yung isa't isa. And then one part is yung hurt na ba't ganyan turing mo sa akin? Allow me lang no, to start by asking that question. Jean, mahal mo ba mami mo? Siyempre nanay ko po yan. Kung wala yung nanay ko, wala ako ngayon. Ikaw naman, nanay, despite yung hindi nyo pagkanawaan, mahal nyo naman talaga anak. Mahal ko sila kasi iniwan kami ng ama nila. Hindi ko sila iniwan. Bakit mo nararamdaman, nay, na mas mabuti nang sa iba na lang muna tumira sila, Jean? Ayoko na. Marami na akong dinana sa kanila. Gusto ko ng kapayapaan. Ikaw naman, Jean, may nasabi ka rin ganun kanina eh, di ba, na parang kung meron lang, kung may pera, lilipat ka na. Kung ako po talaga, yung history talaga niyan, ayoko. Yung second husband ko lang yung nagpilit kasi may anak ako noon na may sakit na liver cirrhosis. May bahay kami talagang sarili, bigay ng biyanan ko noon. Nabenta ng biyanan ko yung buong bahay na yon dahil may sakit ang anak ko. Gusto ng biyanan kong tulungan kaming maupa-opera yung anak ko. Pero yung asawa ko nag-insist na mas mainam doon kasi pa nagtatrabaho ako, in case of emergency, may pamilya kang tatakbuhan. Ang problema sa isang compound, pati gate nyo isa. Opo. We're products kasi of our upbringing, di ba? And yung culture natin. So kung susundin natin yung kultura, pag tayo nakitira sa compound, sa bahay ng nakakatanda sa atin, it's their house, their rules. But I just wanted the public to know that may culture, may batas. And pagka-culture ka lang, kampi mo yung batas pag nakitira ka. Pero once na may kinonstruct ka na dyan, may naayos ka, may ginastos ka na, may pumapasok na batas dyan, so nagiging complicated. Wala po siyang paalam. Dahil ang usapan namin ng tinanggap po siya, temporary lang sila. It means to say, wala siyang right mag-move na mga bagay na akin yun. Given those facts, Attorney, Kumpanyera, Ate Pia, In law, ang tawag namin dyan, builder in good faith or builder in bad faith. Nagpaalam ka ng maayos, pinayagan ka, builder ka in good faith. Ang builder in bad faith, alam mo namang hindi mo lupa yan. Hindi ka naman nagpaalam, o di kaya nagpaalam ka, hindi ka pinayagan. Eh, wala yung may-ari, nagtayo ka, tapos pagdating, saka kayo mag-aaway, bad faith. klaruhin lang natin, ate, anong year kang nakiusap bumalik kay nanay sa lupa? Ang unang pagtira ko is 2013, 2014, pumayag siya. Hindi ko giniba yun. Siya mismo ang nagbigay sa akin ng ito ang part na pwede mong tayuan. Sabi kasi Bahay po walang kasi yun, buo, sa loob, bakante. Nagbigay ako ng 10. So, nasa loob ng bahay? Yes po. Yes, May yes, nakatayo, Senator. tapos pwedeng ayusin. Bali, dinivide ko na lang po na gusto niya kahit maliit. Sabi ko, pwede na to Yun, sa'yo. pareho naman kayo. So, Okay. pwedeng i-divide. Sila po ang nagbakod nun, hindi po ako. Since binakuran, kailan mo in-improve? Meron po kaming parang agreement nun na sabi niya, anak, kung titira ka dyan, nasa harap si ate mo, wala akong tutuluyan. Kung pwede mo sanang lagyan kahit taas, parang second floor po para doon siya. Sabi ko sa kanya, may matuluyan ka. Ito lang yung kaya ko, kahoy lang. Pumayag ka nun, Nay, hindi. Kasi ang gusto niya mangyari, mag-offer ng pera. Sabi ko, improve mo na lang ng konti yan. Wala akong sinabi na ipabato niya yon na 3-story pinagawa niya. Iklaro natin, yung bato na sinasabi ni nanay, ito na yung pinaka-recent. Opo, 2022. Kasi nung COVID naman, naiwanan yung buong property. Opo. Si nanay ay umuwi sa Negros, kayo naman ay Na nasa... lockdown sa Valenzuela. Bago siya umuwi ng province, nandun pa kami. Nagpaalam pa siya sa akin, iniwan niya yung apo niya. Binigyan niya akong 200 pesos at 5 kilong bigas. Sabi niya, huwag kang mag-alala, magpapadala ko sa'yo. Ikaw muna mag-alaga sa pamangkin mo na anak ng kapatid ko. After noon po, wala nang sustentong dumating, ako nang tumaguyod. That was wala pang lockdown. Ngayon, nakapagtrabaho kami sa Valenzuela po. Inabutan kami ng lockdown. Nawalan ng tao totally ang buong bahay. Yung bato na pinagawa mo, ito na yung huli.
yun pa din po yung pwestong yun. Ang nagbago lang po na sinasabi niyang kinamkam ko o ginahaman ko, kapirasong lugar, ganito po siguro kalaki, sir. At may reason po kasi yun, sir, na bakit kinailangan kong gawin yun, na pinaliwanag ko sa kanya ng maayos. Kinuha niya yung CR ng kapatid niyang bunso, na na-divide na yun. Kinamkam niya yung CR ng bunso ko, na yun ang gumastos. Aminado siya doon, Nay. Sabi niya, wala siyang choice, kaya pinaliwanag niya sa'yo. Yes po. So, ang gusto niyo ngayon, humiwalay na lang sila. Oo. So, kung siya gusto niya humanap na kayo ng matitiran nyo na sa inyo, ano naman ang gusto mo? Ang gusto ko lang talaga, kuya, is yung mabigyan lang naman ng justice yung ginastos ko. Kasi yung perang ginastos dun, para po yun sa mga anak ko, hindi po para sa sarili ko. Ano yung ginastos mo Yung pong specifically? pagpapatayin ng 3 palapag na bahay lang. More or less, magkano nagastos mo? Sa Pacquiao po kasi 45,000, tapos yung materyales halos umabot ng kulang-kulang 200,000 po yun. Ang gusto ko na lang po, mabayaran na lang yung bahay para sa mga anak ko. I will explain the legal side. Ang sinasabi mo, yung pagpapatayo, may permiso si nanay. Pero aminado ka, may sinakop kang parte na hindi sa'yo. Kasi sabi mo, kailangan mong sakupin yon. May Supreme Court decision tayo na sinasabing obligasyon ng nagpapatayo na alamin kung may karapatan kang sakupin yon. So since inaamin mo na nga na nag-over ka, then that means the Supreme Court says builder in bad faith ka. Pwede mong ilaban na in good faith ka kasi sinasabi mong alam niya. Now, if you are in good faith, pwede mong sabihin sa owner na gusto nyo na hubang kunin, alam nyo namang nagpatayo ako. Sige alis ako dito, pero babayaran nyo ngayon to yung ginastos ko. Pag ikaw bad faith naman at yung pag-aamin mo na may sinakop ka doon na hindi parte sa'yo, pwede ka ngayon pilitin ng owner na, oy, umalis ka at ikaw ngayon ang magbayad ng pagkakaabala mo sa akin. The judge will now base it on the facts. Gusto ko lang po i-clarify dun. Nung nag-usap kami sa phone, during construction po yun, pinakita ko sa kanya on video. Pero ginagawa na. Opo, ginagawa na po. Ongoing na po. But yun nga yung point. Under the law, bad faith ka na. By the way, nung nakuha nyo yung property nyo, mag-asawa na kayo? Oo. Nabili nyo po? Opo. Pero hindi nyo binigyan ng share yung mga anak nyo? Wala. Oo. So that's another legal issue, ha? Kasi may mana ang mga anak Buhay pa po yung tatay ko. na may-ari nung Yes po. hiwalay lang sila. Opo. Nag-uusap po kami ng tatay ko. Oh, Kaya ano sabi sabi ng ng tatay tatay ko mo? sa akin, huwag kang umalis kasi may karapatan ka, anak kita. Bibigyan niya daw ako ng kasulatan na pwede daw po ako doon mag-stay. Hindi siya aalis. Kung napapaayos ng sitwasyon ko sa kanila, napapasama pa ako, bumalik pa yung sakit ko sa puso dahil sa kanila. Inaaras ako ng asawa niya. So, hiwalay na kayo nung tatay niya. Pero property niyo pong dalawa yun. Property naming dalawa yan. Conjugal. Kasal akong legal sa kanya. The conclusion depends on the premise. The application of the law depends on the facts. So yung inumpisahan kasi natin facts sa kwento is lupa nyo yon. Lumalabas ngayon, lupa mo at ng asawa mo. Oo. So kung lupa mo yon at asawa mo, iba din ang magiging conclusion. Wala nga, Senator, ng ganitong ginawa nila eh. Bumabalik yung sakit ko. Kasi may gabi hindi ako nakakatulog. Bakit ginawa nila sa akin to? Bakit buong pamilya niya pinagkaisahan ako mula sa iya niya, sa asawa niya? Can I borrow a chair? Papa, ang price ko nung nagkanya-kanya na kayo ng buhay. Konting respeto kung saan kayo nagmula. Tumabi ka nga dito, Jim. Nandun yung hindi pagkakaintindihan. But ano yung isang maliit na bagay na pwede niyang gawin na ipakita lang niya sa'yo, may respeto pa rin naman kahit na hindi kayo nagkakasundo. Hindi ko naaasahan ang respeto na galing sa kanila. Kukuha din tayo ng professional na counselor na hihimayin yung problema. Masalimuot yung batas sa case nyo, but sasabihin ko naman sa'yo, Jean, it's not worth naman yung life ng nanay mo. So makakatulong naman kami financially maayos. We will work with Jean financially kung paano. But Nay, okay ba sa'yo yun? Di man natin na-solve point by point yung legal. Gawin muna natin zone of peace ang bahay mo. Mag-a-assign ako isang abogado para hindi kayo magsagutan. Ayoko nang may kapitbahay na anak. Linggo, buwan lang pinag-uusapan natin, Nay. Ha? Ha? Thank you.
Palagay ko magandang umpisa yung transition lamang, nanay. Dahil nag-agree naman po kayo na hindi naman kinakailangan bukas. Willing naman si Jean kailangan lang ng oras. Isang problema na may kinalaman na naman po sa anak na ang kanyang reklamo ay inabando na naman siya ng kanyang ina. Ano ba ang kanyang karapatan sa batas? Yan po ang ihihingi ni Jason ng payong kapatid sa pagbabalik po ng Cayetano in Action with BA. Matapos mamagitan ng Cayetano in Action with Boy Abunda sa mag-inang Jean at Ofelia, isang mapayapang kasunduan ang pinirmahan nila sa harap ng lupong tagapamayapa ng kanilang barangay. Napagkasunduan nilang manatili na lamang sina Jean at mga anak nito sa bahay ni Ofelia hanggang July 2024 para tapusin ang school year ng mga bata. Nagkasundo rin sila sa mga kondisyon ni Ofelia tungkol sa mga patakaran sa pagtanggap ng bisita at curfew sa bahay habang ang pamilya ni Jean ay nakatira pa kina Ofelia.